Isang maligayang araw mga mag-aaral. Sa araw na ito ay ibabahagi ko sa inyo ang isang aralin na may layuning una, na ipapaliwanag ang iba't ibang uri ng paghahambing, kailan ito gagamitin, at mga palatandaang salita na ginamit dito. Ikalawa, nagagamit ng salitang paghahambing sa pagbuo ng pahayag na may karunungang bayan o sa nabuong karunungang bayan. Tingnan ninyo ang nasa larawan. Paano natin sabihin o ilarawan ang pagkakatulad o pagkakaiba ng katangian ng dalawa? Tama, maaaring sabihing magkasing tangkad ang dalawang binata na nagpapahiwatig ng pagkakatulad nila. Maaari ring di gasinong mahilig sa paggamit ng cellphone ang nakaasul na binata kaysa nakadilaw. Maliban rito, ano pa bang ibang salita ang pwedeng sabihin? Ano ang tawag sa mga ito? Kaya ito ang ating tatalakayin, ang patungkol sa pahambing. Ano nga ba ang pahambing o paghahambing? Ang paghahambing ay isang paraan ng paglalahad at ito ay nakatutulong sa pagbigay linaw sa isang paksa sa pamamagitan ng paglalahad ng pagkakatulad at pagkakaiba. Ito'y may dalawang uri, pahambing na magkatulad at pahambing na di magkatulad. Ano nga ba ang pahambing na magkatulad o kailan ito gagamitin? Ito ay ginagamit kung ang dalawang pinaghahambing ay may patas na katangian. Ginagamitan ito ng mga panlaping magkasing, kasing, magsing, at sing, o kaya naman mga salitang pares, kawangis, gaya, tulad, kapwa, pareho, hawig o kahawig, umukha o magkamukha. Narito ang ilang halimbawa. Ang buwan ay kawangis ng isang bilog na diamante sa madilim na kalangitan. Ikalawa, kapwa nagsunog ng kilay sina Matt at Nate upang makapasa sa pasulit. Ikatlo, parehong butas ang bulsa ng magkaibigan matapos maglaro sa kasino. Ikaapat, ang kanyang kagandahan ay paris ng isang bulaklak na namumutadkad sa umaga. Iba pang halimbawa, kasing yaman ng hari ang kanyang pamumuhay kaya marami ang naiinggit. Ikalawa, ang suot niyang damit ay magkasing kulay sa kurtina namin. Tatlo, ang tren at ang pila ng istasyon ay magkasing haba. Apat, si Albert ay singgaling ng tatay niya na isang tanyag na siyentipiko. Tandaan lamang, may pagbabago sa mga panlaping magkasing, magsing, sing, at kasing. Kung ang kinakabitan na salitang ugat ay nagsisimula ng alinman sa DLRST, ang panlaping magkasing, magsing, kasing, at sing, ang NG nito ay nagiging N. Halimbawa, ang mag-ina ay magsintangkad na ngayon. Kasintamis ng hinog na mangga ang hinog na papaya, kaya gustong-gusto kong panghimagas. Sinlaki ng braso ang nakitang sawa ni Mang Delphine. Magkasinlakas raw ng nakaraang bagyo ang darating na bagyo. Kung ang salitang ugat ay kakabitan ng mga letrang nagsisimula sa P at B, ang panlaping magkasing, magsing, kasing, at sing, ang NG nito ay nagiging M. Halimbawa, kasimbata ng kapatid mo ang anak ko. Simbilis ng kidlat ang takbo ng kanyang kabayo sa karera. Magkasimbango ang dalawang binatang naniningalang pugad kay ate. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang pahambing na di magkatulad. Ginagamit naman ito kung ang pinaghahambing ay may magkaibang katangian at ito ay may dalawang uri, ang pasahol at palamang. Ano naman ang pasahol o pahambing na di magkatulad na pasahol? Now, ito ay isang uri ng paghahambing kung ang pinaghahambing ay mas maliit o mababa ang katangian. Gumagamit ito ng mga salita tulad ng di gaano, di totoo, di lubha, di gasino, o maaari namang lalo kung nagpapahiwatig ng pagdaragdag ang kulang na katangian.
Narito ang halimbawa. Lalong nabawasan ang kita ni Mang Damian sa pagtitinda ng gulay nang mailipat ang palengke sa panibagong lugar kaysa dating pwesto. Ikalawa, ang pagsasanay ngayon ay di lubhang mahirap kung ihambing sa nakaraang pagsasanay. Tatlo, di totoo ang balitang naghirap na si Glyra ngayon kaysa kanyang buhay artista noon. Tandaan lamang, ang di kasino ay mas angkop gamitin sa paghambing ng katangian ng tao. Kaya may palatandaan ito ng sino. Halimbawa, di kasinong malinaw ang pagpapaliwanag ng tagapagsalita sa seminar na ito kaysa sa nakaraan. Ang bagong dating na panauhin ay di gasinong kilala ng mga tao kaysa nauna. Di gaano naman ay mas angkop gamitin sa paghahambing na ang katangian ay sa isang bagay. Kaya ito ay may palatandaan na ano na tumutukoy sa isang bagay. Halimbawa, di gaanong mahal ang mga bilihin noon kaysa ngayon. Ikalawa, ang mga serbisyong ibinibigay ng maliit na hotel ay di gaanong kompleto kumpara sa luxury resort. Ano naman ang palamang? Palamang ang paghahambing kung ang hinahambing ay mas malaki o nakahihigit sa pinaghahambingan at gumagamit ito ng mga salitang mas, higit, labis, di hamak, o lalo kung ang lalong ito ay nagpapahiwatig ng kalamangan o kahigitan at hindi kasahulan. Halimbawa, ang bagong laptop ay mas mabilis kaysa sa lumang modelo na ginamit ko dati. Ikalawa, higit na malaki ang sahod ng manggagawa sa ibang bansa kaysa sa ating bansa. Tatlo, ang presyon sa trabaho sa bagong posisyon ay labis na mahirap kumpara sa dati kong trabaho. Ikaapat, ang kalidad ng produkto ng international brand ay di hamak na mataas kaysa sa local brand. 5, lalo pang gumanda ang tanawin sa bukirin kapag sumikat ang araw kumpara sa kalagitnaan ng araw. Nawa ay tumatak sa isip ang aralin sa oras na ito. Dahil kung hindi, ay higit mo pang gawin ang pagsusunog ng kilay. Naway pagpalain ang lahat. Paalam!